magsasabi ng alhamdulillah. Bro, kumusta ka? Anong nangyari? Alhamdulillah bro. Bakit? Nawala ako sa trabaho. 2 buwan na ngayon, wala na akong ano. Oh, mashallah, you're Muslim. Nagsasabi ka pa, alhamdulillah. Oh bro, alhamdulillah. Anong nangyari siya bro? Naghiwalay kami ng asawa ko. Alhamdulillah, qadar Allah. Ako alhamdulillah, never ko nasisi si Allah na dahil may mga nangyari sa buhay ko. At please bro, kahit sino man sa inyo, huwag kayo maging katulad ng ibang mga relihiyon o ibang mga tao na pag may mga nangyari sa buhay nila na mga pagsubok, hirap, lungkot o anumang mga pinagdadaanan nila, sinisisi nila ang Diyos. Nakikita natin yan. Diyos ko, bakit ako pa? Pwede ba yun sa Islam bro? Ana inda dhanna abdi labuda an takuna husnul dhan billah. Magkaroon ka ng tama at mabuting pag-iisip para sa iyong Panginoon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, ang gusto niya lahat sa atin ay ang kabutihan. Ang gusto ng Allah sa atin ay ang paraiso. Ang gusto ng Allah sa atin ang pag-uutos ng lahat ng kabutihan at ipagbawal lang ang mga katiwalian at kamalian dahil ito'y alam niya ay makakapahamak sa atin. Walang pag-uutos ang ating tagapaglikha maliban ito'y mabuti sa atin. At huwag niyong sisihin na Allah, napakabuti ko. Nagdarasal ako 5 beses. Nagbalik Islam pa nga ako eh. Tapos, nanuman kanina akong gibuhat karon sa akong kinabuhi na masyadong napahirap ako ngayon dahil nag-Muslim ako. Sana hindi na lang ako nag-Muslim. Bro, ganun ba tayo? Ha? No. You don't know what is beyond. What is behind in every difficulty. Allah says in the Holy Quran, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا Inna ma'al usri yusra. Indeed, in every difficulty, there is a grief. In every grief, there is relief. Lahat ng pahirap na pagsubok sa atin sa Islam, isipin mo ito ay mabuti sa iyo. Isipin mo ang resulta nito na hindi mo pa nakikita na masama o nasasama ng loob mo, bandang huli, inshallah, ito'y mabuti sa iyo. And after all, at the end of the day, kung hindi mo makuha ang kabutihan na inaasam-asam mo at inaantay mo, na nasaan na ang gantimpala ng aking mga paghihirap, huwag mo na antahin dito sa mundo, bro. Antahin mo na lang sa araw ng paghukom ang buhay na walang hanggan. Gusto mo, bro, ang reward ng Allah dito pa lang sa mundo, makuha mo na, matama mo? No, we are not like that. As I told you before, di ba? Sa atin sa Islam, tumutulong tayo para sa Allah. And we never expect in return from the people and compliments from the people. Whatever the people say. Because Allah created us in order to worship Him, to please Him. We are doing good deeds and we are abstaining ourselves from bad because for the sake of Allah. And this is what you can say the definition of a real Muslim. Ikhlas. Diyan tayo nagkakaiba-iba. Ang lahat ng mga kamusliman, diyan nagkakaiba-iba. May konting pagsubok lang, Diyos ko. Bakit ako pa? Ang Islam, no. Alhamdulillah. Magsasabi ng alhamdulillah, bro, kumusta ka? Anong nangyari? Alhamdulillah, bro. Bakit? Nawala ako sa trabaho. 2 buwan na ngayon, wala na akong ano. Oh, mashallah, you're Muslim. Nagsasabi ka pa, alhamdulillah, oh bro. Alhamdulillah. Anong nangyari siya, bro? Naghiwalay kami ng asawa ko. Alhamdulillah, qadar Allah. Gusto ng Allah. Bro, ano nangyari sa'yo? Ano man ang pahirap, sinasabi niya, qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Ito ang itinadhana ng Allah na walang pwedeng mangyari dito sa mundo maliban sa lahat. Ito'y kapasyahan at kagustuhan niya at ako ay naging panatag. At tayo Muslim, always positive. Wallahi mga kapatid, ang isang Muslim na totoo na panatag at mananampalataya sa Allah, tinatanggap niya ito na taimtim na galing sa Allah. Alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katotohanan, galing kami sa Allah at kami ay babalik din sa Allah. At sila, yaong mga nagtitimpi na para sa Allah, ang Allah mismo ay nagbibigay sa kanila ng patawad, habag, at awa at gantimpala na hindi nyo nakikita.
At kung hindi mo man matama dito sa mundong ito, bro, what is world in comparison to the paradise of Allah? And this is the big question on you.